Magandang umaga, narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break. Nagsimula na kanina ang 50% discount sa mga gumagamit ng MRT3 at LRT Line 2. Ipinatutupad ang diskwento kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na naglalayong tulungan ang mga commuter sa nararanasang krisis at ang pangdaigdigang hamon sa ekonomiya. Ayon sa pamunuan ng Manila Light Rail Transit Line 2, bababa sa hanggang 6 pesos at 50 centavos ang singil sa pasahe base sa bagong inilabas silang fare matrix. Sa updated matrix, ang stored value card users ay magbabayad lang ng pagitan ng 6.50 hanggang 16 pesos and 50 centavos. Depende na sa distansya ng biyahe. Ang single journey ticket fares ay mula sa 8 to 18 pesos. Hinikayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga Pilipino na pairalin ang diwa ng bayanihan sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis dahil sa gulo sa gitnang silangan. Sa kanyang mensahe sa Facebook page, binigyan diin ng Pangulo ang pagkakaisa, pagtutulungan at responsableng pagbabahagi ng impormasyon kasamang pag-iwas sa pagkalat ng fake news. Kinilala rin ng Pangulo ang hirap na dinaranas ng publiko lalo na sa transport sector. Tiniyak na may pinapatupad ng mga ayuda at subsidy program para sa mga apektado. Nauna nang iniutos ng Pangulo ang pansamantalang pagsuspinde ng pamasahe sa mga pampublikong sasakyan sa kabila ng pagtaas ng presyo ng krudo. Ngayon ang panahon para magtulungan. Ngayon ang panahon para maipakita natin sa buong mundo ang katangian ng bayanihan na nasa puso ng bawat Pilipino. Bawat isa sa atin ay may magagawa namang paraan para makatulong. Pagtitipid man, magtulong sa kapwa, o kahit sa pamamahagi ng tamang impormasyon at hindi pagkakalat ng fake news. Huwag naman sana tayong magdagdag pa sa problema. Sinalubong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 343 repatriated Filipinos mula sa gitnang silangan sa Villamor Air Base ngayong umaga. Sa detalye, nasa linya ng telepono si Christian Bascones. Christian? Naomi, personal na kinamusta ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kalagayan ng mga overseas Filipino workers pagdating nila sa bansa. Kasama ng Pangulo ang ilang miyembro ng gabinete sa pagsalubong, kabilang si Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak, dumalo rin si OWA Administrator Patricia Yvonne E. Kaunan na nanguna sa mga hakbang para sa repatriation ng mga OFW. Naroroon din si DSWD Secretary Rex Catillan na nagtiyak ng mga serbisyo, pangkabuhayan at suporta para sa mga uuwing manggagawa. Kasama rin sa mga opisyal na sumalubong si DOH Undersecretary Gloria Balboa upang tutukan ang kalusugan ng mga dumating na OFWs. Ang nasabing pag-uwi ay bahagi pa rin ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga Pilipino sa ibayong dagat. Ayon kay DMW Secretary Kakdak, karamihan sa mga uuwing OFW ay mula sa Kuwait o Kuwait, Qatar at Bahrain na umaabot sa 234 habang 109 naman ang mula sa Saudi Arabia. Ipinaliwanag ni Kakdag na naging posible ang pagdating ng mga OFW sa Riyadh dahil sa mga land crossing na pinaunahan ng mga ahensya ng pamahalaan matapos isara o higpitan ang airspace sa ilang bansa sa riyon. Tinatayang umaabot sa 7 oras hanggang 8 oras ang biyahe ng mga OFW sa lupa makarating lamang sa Riyadh kung saan sila sasakay ng chartered flight pa uwi ng Pinas. Ibinahagi rin ng kalihim na nakatagdang sumunod ang ika-5 at ika-6 na chartered flights na magbumula naman sa United Arab Emirates kung saan ay may pinakamaraming OFW sa riyon. Inaasahan naman aabot sa hindi bababa sa 1,200 OFW ang may papauwi sa mga susunod na araw mula sa iba't ibang bahagi ng gitnang silangan. Samantala, tiniyak ng DMW na sapat ang pondo ng pamahalaan para sa reintegration program ng mga uuwing OFW, kabilang ang mga serbisyong pinansyal, hanap buhay at paghahanap ng trabaho. Pagdating sa Pilipinas, ihahatid ang mga OFW sa kanilang mga probinsya sa pamamagitan ng hotel accommodation, transportation at domestic flights, habang pinayuhan naman sila na sumunod sa mga safety protocols ng mga bansa na kanilang pinagmulan. Yan na ang ulat mula sa kaganapan ng Pangulo. Balik sa iyo, Naomi. Maraming salamat, Christian Bascones. Nilinaw ng Independent Commission for Infrastructure na wala silang nakitang anumang pananagutan o pagkakasala ni dating House Speaker at Leyte Representative Martin Romualdez kaugnay ng mga ibinabatong aligasyon laban sa kanya.
Batay sa referral na nilagdaan ni retired Supreme Court Justice Andres Reyes, nakalagay sa dokumento na inilabas nila na walang anumang finding or conclusion of guilt or liability laban kay Representative Romualdez. Binigyan diin naman ni Tingog Party List Representative Jude Isidre na malinaw ang pahayag ng komisyon at hindi ito dapat binibigyan ng ibang interpretasyon. Ayon pa sa kanya, ang naturang paglilinaw ay sumasalungat sa mga kumakalat na ulat na nag-uugnay sa mambabatas sa umunoy anomalya. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV Newsbreak. Live kami sa free-to-air Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang umaga.